Ito po at may papakita tayong isang video sa inyo nung tayo'y nag-ikot dito sa lungsod ng Maynila at tayo dumaan dito sa may mismong Manila City Hall at nakita natin wala pa rin pagbabago at parang masyado pang lumala ang sitwasyon dito. Hindi na lang siguro makapagreklamo ang ilan o nagsawa na rin sa kakareklamo dahil wala naman din pong aksyon na ibinababa ang ating pamahalaan lungsod ng Maynila tungkol ito dito sa matinding pay parking dito mismo sa paligid ng Manila City Hall. At mismong tayo po, nakita po natin, tumambad po sa atin kung gaano kagulo ang ilang mga pay parking dito. At ang hindi natin alam kung bakit hindi maaksyonan ng lungsod ng Maynila, samantalang ito mismo nandito sa pagbaba ng kanilang opisina. Nakita po natin yung mga parking. Ito po kuha natin nung Friday. Kuha natin ito nung Friday at nakita po natin at talagang tumambad po sa atin ang nakakalungkot na itsura ng paligid ng Manila City Hall. At inikot po natin lahat. Inikot po natin lahat at tinignan po natin lahat na sobrang kapal. Sobrang dami na ng parking. Ang mga bangketa natin dyan sa paligid ng Manila City Hall ay hindi na po nadadaanan. Ayan po yung nakakalungkot na sabihin sa inyo na hindi na po nadadaanan ang mga bangketa natin dyan dahil po sa mga nakaparking na motor. Ang dami po, halos ang kalsada din po, inukupan na po nila yung gitna ng LRT, yung mismong ilalim ng LRT, kabilaan po ang parking. At siyempre may mga nagpupunta dyan tulad ng mga pulis, yung iba dahil yung dumadalaw dyan at may gagawin dyan sa lungsod ng Maynila, dyan sa may City Hall, wala na silang maparadahan at sila'y pumaparada na rin dito mismo sa kalsada na. At siyempre ang tendency niyan yung sisikip yung daloy ng trapiko. Kapansin-pansin din po dito yung mga motor na hanggang mismong traffic light at nakikita natin may mga tuktok, may mga e-trike na nakapila o nag-aabang ng pasahero dito mismo sa pedestrian lane. Ayan po, iniikot din po natin mula rito sa City Hall ng Maynila hanggang kumanan tayo dito sa may SM Manila at tumambad din po sa atin ng grabe yung pilahan ng mga yung NWOW o tuktok, yung mga tricycle dyan. Tapos sa kabila, tricycle pala. Tapos dito sa mismong pinto ng SM Manila, mga tuktok at may pilahan pa ng jeep. Ano ba naman itong nangyayari? Dapat po, at yung iba sinasabi po na ito'y nakaraan pa, noong pa nangyayari ito. Alam na po natin na noong pa nangyayari yan. Dapat po inayos natin. Kung talaga pong may concern tayo sa Manileño at sa mga motorista, sana po inayos natin to. Hindi naman po siguro mahirap ayusin to. Kasi po napapahiya po tayo, nakikita natin napakadaming enforcer na nandyan. At yung mga nakikita nila na naka-obstruction, binabaliwala. Hindi halos nila pinapansin. Samantalang po, ang lungsod ng Maynila ay kilala yan sa paglilinis ng obstruction. Pinihila nila. Diba? Pero bakit ngayon po? Sana po kahit po panahon ng eleksyon, ginagawa pa rin po natin ang ating mga trabaho. Kasi po yung mga naaabala niya po, napakalam naman po natin na ang Maynila, hindi lang mga taga Maynila ang pumupunta rito, dinadayo rin po ito. Pero ganyan po ang tatambad sa kanila, sino pong gaganahan na pumunta at pasyalan itong lungsod ng Maynila, itong capital ng ating bansa. Kung ganito po lagi ang nakikita natin. Ilang beses na po itong sinaut at napakarami na pong nagrereklamo. Pero halos hindi binibigyan ng pansin. Ayan po ang hindi natin alam kung ano po talaga ang tunay na dahilan. Bakit ang parking, pag ito'y nirereklamo, hindi talaga pinapansin. Binabaliwala po. Sana po ngayon binago natin dahil nagpalit po tayo ng pamunuan dyan sa nakakasakop dyan sa parking na yan. Dapat inayos natin dahil nangako po ang ating butihing mayor dyan na ayusin niya, bakit po ata biglang lumala. Nakita natin ng mga hindi pa niya pinapalitan ng hepe ng parking dyan. Ang parking dyan, alam ko, hindi aabot dito sa may traffic light at hindi
nagpapark dito sa mismong paikot na papunta dito sa may San Marcelino. Halos nandyan na yung mga motor, nakahilera na lahat. Ayan po yung matagal na inirereklamo ng mga residente, ng mga Manileño, kaso hindi binibigyan pansin. Yan lang po ang department ng parking na yan, na kapag nirereklamo ay parang bulag at hindi kayang aksyonan ng lungsod ng Maynila. Ano po ba talaga meron dyan sa parking na yan? Napakadami na pong nahihirapan na piperwisyo yung parking na yan. Dahil dapat yan ang tapat ng bahay ng ating alkalde, yung Manila City Hall. Dapat yan ang pinakamagandang lugar yan sa lungsod ng Maynila. Kahit saan po tayo pumunta na City Hall dito sa NCR, nakikita po natin ang kanilang mismong City Hall, ang paligid niya talagang napakaganda. Dito lang po sa Maynila ang ganito. Napakasakit man pong isipin, talagang disappointed po ang mga Manileños sa nangyayari sa parking. Hindi na lang po sila kumikibo at wala na rin naman po silang magawa kaysa sa magreklamo sila, pag-iinitan pa sila. Pati yung mga barangay hindi na kumikilos at pinababayaan na lang nila. Kasi minsan yung mga barangay nagrereklamo na biglang meron na lang parking collector sa kanilang area, sa kanilang barangay, at magpapapark. Doon na sumisikip. Nakita niyo po, huwag po tayo magtanga-tangahan. Alam po natin yung buong Maynila po sagana na sa parking. Ang Quiapo, dito sa may Ronquillo, napakadami. Santa Cruz, ang dami ng parking. Diba? Alam ng mga Manileño, kung gusto po natin na manatili tayo sa pwesto natin, sana inaayos natin yan. Hindi po magagawa ng mga ginagawa natin yung pagbibigay. Ang gusto po ng Manileño ay malinis at may saayos ang lungsod ng Maynila na pwede nating ipagmalaki sa ibang lugar na ang Maynila ay napakalinis. Pero ngayon, bakit ganun? Diba? Napakarami nang tumatawag sa atin at sinasabi yung nangyayari sa lugar nila, pero isa lang sinasagot po natin, wala po tayong magagawa dyan dahil kahit na po anong i-shout out natin dyan sa lungsod ng Maynila, ay hindi po nila ina-actionan yan. Tayo na po ang bahala kung ano ang kayo. Sabi, natanong ko sila, kayo na bahala kung anong gusto nyong gawin. Kung gusto nyong manatili ang ganitong kalakaran dito sa lungsod ng Maynila, o gusto nyong mawala. Kasi sobra na po, hindi na po magandang tingnan. Kahit saan po tayo pumunta dito sa lungsod ng Maynila, punong-puno po ng parking. Ako po, talaga simulat sa pool po ay talagang itong parking na to talaga ito sinashoutout ko na. Pero isa lang ang binabalik nila sa atin, sinisiraan ko lang sila. Hindi ko po kayo sinisiraan. Ako mismo ang pumupunta dyan sa lugar na yan, tinitingnan ko kung ano improvement. Nag-i-improve siya, dumadami. Dapat yan ginagawa natin. Binawasan man lang natin. Di ba? Alam natin panahon ng eleksyon ngayon, di ba? Pero may trabaho pa po tayo sinumpahan sa taong bayan. At pinangako din po natin, aayusin natin yan. Bakit ngayon nananatili pa rin ganyan ang lungsod ng Maynila? Hindi niyo po ba alam na Maynila ngayon bulok na, marumi. Lahat mismong tapat na City Hall. Nakita ko nung nakaraan, pumunta ako dyan. Akala ko nasa Recto Divisoria ako . Di ba? Akala ko mas lalo siguro pag pumunta ako ng Recto Divisoria, mas lalo kung anong makikita natin doon. Di ba? Yung mga taong nagdadaan sa Divisoria, hindi na sila ganun ka confident dati. Kumpiyansa sila pag dadaan sila ng Divisoria dati. Makikita nila talagang madali sila makasakay, madali sila lahat. Pero ngayon po, nag-iisip sila. Unang-una nila sinasabi, marami pa tao sa traffic ba sa Divisoria? Ganun lagi. Samantalang dati, hindi mo marinig sa kanila na traffic ang Divisoria dahil alam nila, ang Divisoria ay napakaluwag. Ayan po ginagawa po ba natin? Yan. Pakikitang tao lang na pagkatapos din ng halalan, i-operate din natin yan. Ayun nga lang ang sakit dito sa mga Manileño, nakakalimot na sila. Hindi na nila nakikita yung mga nakaraan na ginawa. Kung ano ang ginawa nung nakaraan. Ngayon na lang, nagtatrabaho. Ano ba ibig sabihin pag ngayon ka lang nagtrabaho? Ibig sabihin yan, pakitang tao, di ba? Dapat noon pa, umpisa pa lang ng pag-upo mo, nagtrabaho ka na.
nang makita ng taong bayan na talagang sincere ka na ayusin itong lungsod ng Maynila. Pero sa nangyayari ngayon, wala pong naayos ang lungsod ng Maynila. Sa traffic, sa vendors, wala po. Wala ni isang magandang nangyayari dito sa lungsod ng Maynila. Nakikita lang natin yung mga kalima, marami na nga po nangyayari, di ba? Tayo na mismo nakakaalam. Dapat ina-aksyonan na po natin yan. Pakita natin na ina-aksyonan natin. Hindi yung binabaliwala natin dahil tandaan niyo po yung tunay na problema ng lungsod ng Maynila nasa parking at vendors.